Dumi. Kadumi, no? Grabe yung dumi. Ay nako. Punas-punas lang, di ba? Siguro ko yung iba, no? Ang gagawin dito, padadaanan na nila ng hose, di ba? I-hose na nila yan, di ba? Para mabilis. Eh ako, ayokong gawin yun. Kasi pagka nagkamali, no? Halimbawa, mayroong tubig na nakapasok dito, di ba? Diyan sa motor. Ito yung motor eh. Delikado kasi ano yun eh, electronic parts yun eh, yung dun yung part na to. Kaya delikado siyang anuhan ng tubig. Yung iba sinasabi, di anuhan mo pero wag mo masyadong ano, yung hindi masyadong pressure. Wag masyado raw bigyan ng pressure yung ano ng hose. Yung ano lang daw, dahan-dahan lang. Miski na dahan-dahan, no? Miski na dahan-dahan kasi huhusan mo pa rin yan eh, di ba? Ano yung tubig dito? Oh, dito, alangan naman yung tubig. Hanggang dito lang pumunta, di ba? Siyempre, babagsak yan dyan eh, oh. So, hindi natin alam, di ba? Hindi tayo nakakasigurado na ganun. Hindi tayo ang pinakamaganda na lang, ang ginagawa ko talaga pagka ganito, punas lang. So, ang ginagawa ko na lang, pag halimbawa, ganyan, maputik, no? Hindi ko na lang siya pinipigaan ng pigang-piga. Para may, ayan, no? Para may tubig-tubig pa siya. Para pag pinunas ko siya dito, sa may putik, malambot, lumalambot yung putik, oh. Tapos, ayan, oh, dumidikit siya. Tsaka hindi mo nape-pressure yung pintura, di ba? Kasi kapag ito pinigaan mo ng pigang-piga, di wala na yan, almost dry na. Pag ito pinunas mo sa may putik, yung putik, itong elbawa, itong putik na to, na i-scrub dito sa paint mo. Pag medyo basa, tapos yung banayad lang ang pressure ng ano, dahan-dahan lang, hindi mo na ano yung paint nung ano mo, nung bisikleta mo. Ayan, oh, katulad nito, yan, katulad niya. Medyo matigas na yan kasi ano na eh, oh, di ba? Pag basa siya, hindi naman siya, oh. At least nakakasigurado tayo na sa paraan ng paglinis natin, katulad nito, papunas lang, makakasigurado tayo na hindi papasukin ng tubig yung motor natin. Diba? Ayun. Ayaw naman, papunas lang eh. Pangalawa, hindi naman siguro tayo nagmamadali, di ba? Hindi ka naman siguro nagmamadali. Kaya ayos lang papunas. Pangalawa, bukod dun sa motor nga pala, no? Ito, motor na yan. Kapag syempre may tubig, no? Syempre dyan pupunta yan eh. Babagsak dyan eh. Bukod sa motor, ito rin kailangan maging maingat dito. Ayan, no? Kasi dyan mo sinasaksak yung charger mo. Pag nagkataong pinasok ng tubig yan, yung charger mo na yan, wala ka na. Pag nagka-problema yung charger mo, ito yung tinatawag na charger port. Tama ba? Charger port ba? Diyan mo siya-charge yung port. Yan dyan. So kapag nabasa yan at nagkaroon ng problema yung electronic parts niya, no? Short circuit or whatever, tapos hindi mo na ma-charge yung e-bike mo, paano mo gagamitin yung e-bike mo ngayon? Diba?
So problema ngayon sa'yo, madali mo ngang nalinis, no? Dahil pinadaanan mo ng tubig madali ka na rin hindi makakapag-bike. Diba? Dahil masisira yung motor mo. So pinakamaganda talaga dito, punas-punas na lang, diba? Para sigurado. Pero kung hindi to e-bike, no? Yan, pwede mo sigurong padaanan ng tubig, no? Pwede mo sigurong hosing, i-hose mo. Padaanan mo siya ng tubig, pwede. Pero kung may motor, may electronic parts, medyo delikado, no? Pero yung iba, ganun ang ginagawa yung ini-sprayan nila ng tubig, no? Yan, sprayan nila ng tubig para daw madaling malinis. Madaling malinis. Pag nagkataon namang pinasok ng tubig yung motor mo, matagal ka namang hindi makakapag-bike. Hindi mo magagamit yung e-bike mo kasi sira diba? Pag nasira yung motor mo, hahanapan mo ng parts ngayon yan. Buti kung available yung parts na nasira. Kung hindi available yung parts sa loob ng motor mo na nabasa, na nasira, di matagal mong hindi magagamit yung e-bike mo. Kung papunas-punas lang, ganyan lang medyo matagal nga lang, pero safe naman yung bike mo. Diba? Ang hirap kasi kapag nasira tong motor, hindi mo na magagamit ito itong bisikleta. Yun ang disadvantage ng e-bike Pag nasira yung motor, hindi mo na magagamit. Pwede mo sigurong pedalin, pero mabigat siyang pedalin pagka hindi gumagana yung motor. Kaya ginagawa ko talaga pag ganito, yan, punas lang ito lang po, ito sa gulong naman yan, katulad nito, gulong. Ang ginagawa ko, ito lang pinupunasan ko. Pero ito, hindi ko na siya lilinisin, itong parte na to, hindi ko na siya lilinisin kasi malilinis naman yan mawawala yung putik na yan. Magamit mo lang to doon sa mabuwangin na trail, tanggal yan yung mabuwangin na trail, hindi yung muddy, hindi yung buhangin, meron ganun dito sa amin sa Granite Bay yan. Daling ko lang to sa Granite Bay, gamitin ko to, malilinis yung gulong na to kasi yung doon, yung lupa doon may buwangin ayan, dahan-dahan lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman ako nagmamadaling malinisin ito, diba? Ayan, tingnan mo yung yung lupa na bumagsak sa kanya, kapal ito. Tsaka maganda din kapag maganda din na yung bike mo nililinis mo siya every ride bago mo gamitin, especially bago mo siya gamitin, kailangan linisin mo. Dahil sa paglilinis mo, minsan nakikita mo yung sira kasi nung one time, kung hindi ko siya nilinis at ginamit ko na lang siya, halimbawa hindi ko nakikita yung diferensya. May nakita ko na yung sa gulong may
Buti ka mo hindi masyado malalim yung ano sa gulong. May nakaganon eh. May nakatusok. Kung nagkataon, di masisira pa ngayon yung ride mo, di ba? Sa kalagitnaan ng trail. Tapos masisiraan ka. Nasira pa yung ride mo. Kaya maganda, bago gamitin yung bisikleta, no? Check in. At the same time, ito yung linisin ba? Kasi sa paglilinis mo, doon mo nakikita yung yung parts ng bisikleta mo eh. Nache-check mo na tuloy. Yun. Bukod sa paglilinis, nache-check mo na tuloy yung bisikleta mo. Putik oh. Grabe. Ayan. Ayan, ang punas-punas lang. Tulad nga ng sinabi ko, maganda. Basta wag masyadong bigaan. Yan, kailangan medyo basa-basa para lumambot yung putik at the same time kumapit sa basahan. Ayan. Wow. Medyo malinis-linis na. Medyo nakikita mo na yung liwanag. Liwanag eh, no? Kasi kanina talagang sobrang putik niya talaga. Hindi ko nga malaman kung saan ko siya sisimulan eh, at paano ko sisimulan. Sa sobrang putik. Kaya hindi rin magandang mag-ride ng yung katatapos lang ng ulan. Lalo na yung ulan na talagang alam mo talaga na basang-basa yung trail, no? Na magpuputik. Yun ang mahirap. Yan, katulad itong part na to, may electronics din yan eh. Ito, yung pinagkakabitan ng baterya. Ayan. So kapag nagkataong nabasa yan, no? Nabasang-basa, tapos yung tubig pumasok dun sa connector nya, tapos nagkaroon ng diferensya, sakit sa ulo. Ang iisipin mo yan, di ba? So sa konting tiyaga-tiyaga,
punas-punas kung magiging sigurado naman yung bisikleta mo. Yun ang pinakamagandang gawin kaysa dun sa mabilis nga, no? Mabilis mo nga malilinis yung bisikleta mo, masisira naman. Hindi tama yun, di ba? Buti na lang kung ang bisikleta mo ay nagkakahalaga ng daan lang, di ba? Ito, libo ang halaga ng bisikleta mo, kaya kailangan alagaan, di ba? Kung alam nating makakasawa, bakit natin gagawin, di ba? Mabuti ng medyo matagal-tagal, mabuti ng medyo mahirap-hirap ng konti, pero hindi naman makakasama sa bisikleta natin. Pangalawa, katulad nga ng sinabi ko, hindi naman tayo nagmamadali, di ba? Hindi naman tayo nagmamadaling linisin ito. Kaya kumbaga merong tayong enough time para gawin to, no? Yung papunas lang. Okay lang kung halimbawa na may ano ka. Kung okay lang kung may sponsor ka ng bisikleta, di ba? Na pag nasira yung bisikleta mo, wala kang problema kasi mapapalitan dahil may sponsor ka eh. Pero kung wala, kailangan talaga doon tayo sa siguradong hindi masisira yung bisikleta natin. Doon tayo sa mapapakinabangan natin ng matagal yung bisikleta natin, di ba? Huwag tayo doon sa mabilis nga, pero sakit naman sa ulo pag nagkataon. Oh, yan, oh, tingnan mo, di ba? Oh, nakikita mo na yung liwanag. Nakikita mo na yung liwanag sa bisikleta mo. Sa paglilinis naman ng bisikleta, hindi naman kailangang malinis na malinis, no? Hindi naman kailangang talagang spotless. Hindi naman kailangan talagang makikita mong linis na linis talaga. Hindi naman ganun. Kasi gagamitin mo pa naman yung bisikleta mo, no? Pero at least malinis, di ba? Hindi linis na linis, kundi at least malinis siya. Yun ang pag-ano ng bisikleta. Hindi naman kailangan talagang super linis. Dahil kapag ginamit mo yan, babalik ulit yung putik dyan eh. Diba? Babalik ulit yung putik. Ito katulad nito. Kailangan ano yun, yan, no? So kailangan natin ng stick. Oh, yan, oh. Kailangan talaga matanggal to eh. Kasi pag hindi natanggal yan, lalo na itong mga nasa linkage, ito ano yan, kikis-kis yan eh. Pag ginamit mo, kikis-kis ngayon yan doon. So maaaring ano, so kailangan tanggalin din yung mga ayun pa, ito na yan. Linkage.
palitan na natin tong tubig natin. Malamang to na malamang yan ng gigitata. Ayan, tingnan natin. Ayan, oh. Putik. Grabe ang putik. All right. Punas-punas lang. Punas-punas. Punas-punas. So yun, ganun lang. Ganyan lang ako maglinis ng bisikleta. Laging papunas lang. Never akong yung ito gamitin to, no? Hindi ko ginagawa talaga yung naggagano ng, no? Sinashoweran mo yung bisikleta mo ng tubig. Basta ang ginagawa ko ganito lang. Ganito lang ng ganito. Papunas lang. Punas lang. Ayan. So yun. Lapit na. Lapit na. I-prepare na natin tong bisikleta natin para sa next ride natin. Minsan hindi natin alam yung yung next ride natin. Merong biglang may magyayaya sa'yo, di ba? Na magbike. Kung ang bisikleta natin hindi ready, hindi tayo makakasama. Di ba? Kaya kailangan nire-ready natin yung bisikleta natin para pag may biglang nagyaya at okay naman yung araw, no? Hindi tayo busy, wala tayong gagawin, pwede tayo magbike, di ba? Okay naman din talaga ang pagbibisikleta dahil yan exercise din ito, di ba? Ang kagandahan pa sa mountain biking, you get to to be close to the nature. Nakananto ako. English yun, di ba?
Dahil doon ka nagbabike sa nature eh. Basta ingat lang, no? Ingat lang sa pagbabike. Know your limits, no? Pag hindi mo kaya, huwag mo lang subukan. Yun eh. Naglobat na yung GoPro. Oh, yun. Ayos na. Konting punas-punas pa at pwede na ulit gamitin. All right.